Hi my loves, it's me. Welcome back to my channel. In today's video, we will going to read some messages from your angels and guides. So, what's for today's soul's action? Kumbaga, ito yung talagang kailangan mong marinig. And if ever na ikaw ay nagjo-journal, ito din yung sabihin nating advices sa'yo ng iyong angels and guides. Maaaring right now, you are currently feeling, sabihin nating, you are currently feeling or you are students. Pwedeng ikaw ay students na kailangang makareceive nito or makarinig ng message na to. And for someone na nangangailangan din ng wisdom, maaaring nabablock ang iyong vision right now. And people who stir up at ceiling worrying about the future. Ito ay maaaring para sa mga collectives natin na overthinker, nag-iisip sa kanilang life and future. So, maaaring ito din is yung mga collectives natin na hindi mapagkatulog, kaiisip, nagkakaroon, sabihin natin, hindi mapagkatulog, kaiisip, and di ba pag hindi ka mapagkatulog kahit nakahiga ka ay hindi mo talaga magawang maipikit yung mata mo. So, maybe ikaw, your spirit guides, ihinatid ka dito sa reading na to para marinig mo yung mga dapat mong marinig right now. So, maybe ito din ay for our collectives na anyone looking to hit. Okay. So, maaaring ito ay naghahanap ka ng another source of income. Maaaring ang nag-overthink ka about your future and career. So, this reading is for you, my loves. So, let's see what is today's or right now. Ano yung kailangang maging soul's action mo? Okay, Okay. So, first thing is, tanungin mo sarili mo, how does my body want to move today? Maybe hindi ka inspired, kaiisip na rin, hindi ka inspired sa life mo right now. Maybe ikaw, dahil nga ikaw ay overthinker, or isip ka ng isip about your future, about your career, hindi ka inspired gumalaw. Hindi ka inspired mag-create. And sabi ko nga kanina, kung ikaw ay students, hindi ka inspired mag-aaral. So, tanungin mo, ano ba, kumbaga, yung makakapagpagalaw sa'yo today? Ano ba yung kailangan mong maging actions today? Di ba, little, how does your body want to move today? Listen to your heart. Ano ba talaga kasi ang gusto mo? Maybe ikaw din is yung student na nasa course na hindi gusto yung kanyang inaaral. Pwede yun. Maybe nasa kurso ka, nasa field ka na hindi mo din gusto yung iyong tinatrabaho. So, when we move, we change our state and raise our vibration. So, ngayon kailangan mo mag-move, kailangan mo ng movement. Even nandyan ka sa field na sa tingin mo ay hindi ka komportable kasi your body are calling you to move. Kasi nagkakaroon ng stuck energy, lalo na kung nag-overthink ka, nakahiga ka lang at kumbaga isip ka ng isip sa mga bagay-bagay. Nai-stuck doon yung energy mo. You have to elevate your state, your energy, and to channel more energy. Connect to the source, or sabihin natin, pwede na para makapag-stop thinker ka or makapag-stop ka sa pagiging overthinker is mag-pray. Idaan sa prayer lahat. Pwede din ganun. Makipag-usap ka sa higher source or kay God kung ano na nga yung dapat mong gawin. But one thing is for sure, you will have to move. So, kumbaga, pag kasi nandun ka sa state na nagkaroon ka ng concentration and focus ulit, alam mo kung ano yung next move eh. Lalo na, kagaya ng sinabi natin kanina, if you are student, ano yung kailangan mong gawin? Kung nandiyan ka sa field na hindi ka komportable or hindi ka inspired, kailangan ba umabsent ka?
Alam mo yung tamang sagot doon. So, kailangan mo daw na, kumbaga, you have to change your state. You have to raise your vibration. Kahit na sabihin mo hindi ka komportable doon sa field na ginagalawan mo right now. O, halimbawa, hindi ka komportable doon sa career na meron ka right now. Ano yung kailangan mong gawin? Kailangan ba mag-resign ka agad? So, are you moving your body based do kumbaga, are you moving your body daily? Yun ang isang tanong sa'yo, are you moving your body daily? Kumbaga, ano yung responses mo dito? Maaaring ang ikaw ay walang gana, hindi ka inspired gumalaw, or hindi ka inspired magtrabaho, hindi ka inspired mag-aral. Then, kagaya nga ng tinanong ko, maybe your lack of passion. Kasi nga, iniisip mo na hindi ka komportable dyan sa kung saan ka mang state nandoon. And, you have to be passionate about kung ano meron ka ngayon. You need to have passion. It is kumbaga, kailangan na ba ng something yun? Yung tinatanong ko kanina, kung hindi ka ba komportable doon sa course na gusto mo, kailangan ba baguhin mo yun? Kung hindi ka komportable sa work or career na meron ka, kailangan ba baguhin mo yun? Ito ba ay time na para magkaroon ng pagbabago? Kung isa lang kumbaga ang magiging sagot mo dyan connect with the source, nabigyan ka ng mga signs, and habang hindi pa dumadating yung mga signs and hindi mo pa nakikita yun, yung mga opportunity, maybe hindi pa ito yung right time para magkaroon ng, sabihin natin, ng changes. Hindi kailangan yung external sources ang magbago, kung hindi, dapat ikaw. So, paano mo i-adjust yung sarili mo regarding this, sabihin natin, zone na hindi ka naman komportable? So, ask yourself, how does your body want to move today? How does your body want to move today? So, let's see. Another supporting messages. Okay, your angels and guides also telling you, kung hindi ka komportable dyan sa yung kinalalagyan right now, first is you have to find your tranquil place. So, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng through prayer, sabihin natin meditation, connect with the higher source first para maipakita nila sa'yo yung sagot doon sa tanong mo. And then, also, pwedeng nakaka-apekto sa'yo sa pagiging overthinker mo yung mga naririnig mo because of yung mga nasa paligid, nasa gilid-gilid, pwedeng bully. I feel na bully because of this, sabihin natin, street side, mga swagger. Pero, your angels and guides are telling you to banish your blast. The blah or the blast. Yung mga blah blah or yung mga naysayers na naririnig mo sa paligid. And also, act on your dreams. Kung hindi yan yung comfort place mo, ano yung kailangan mong maging action? Ano yung kailangan gawin ng iyong body? Maaari din na naapektuhan yung health mo sa pag-overthinker na to. Baka nagkakasakit ka na at hindi ka na nakakatugon dun sa iyong daily life. Okay, yan, di ba? Kagaya na sinabi ko sa'yo, carelessness. Pwede nga na hindi ka nakakadugon sa iyong daily life. Nakasasama sa'yo yan. Nakasasama sa iyong body because of your careless about your state right now. And sabihin natin na maaaring nag-hold on ka din. Pwedeng ikaw ay natatakot na mag-try ng panibago. Diba? Baka kumbaga nag-overthink ka lang. Maybe, my loves, you are nag-overthink ka na hindi mo kayang gawin yung mga bagay. Kaya nagtitiis ka kung nandyan ka sa
kinalalagyan mo right now. You are afraid to start something new. So, oo nga, umana din dito kasi yung move. I also feel, like for example, hindi ka komportable sa career mo right now, natatakot kang humanap ng iba. Natatakot kang humanap ng iba, or sa pag-aaral naman right now, natatakot ka dun sa kursong gusto mong gawin. Maaaring sabihin natin, hindi mo kaya yung kurso, pero yun ang gusto mo, maaaring support. Kumbaga, and yan ay nagkakos sa'yo ng lack of direction. For some of my collectives na sabihin natin, unprepared ka. Because natatakot kang mag-risk. You are afraid to try something new. Maaari nga kailangan mo, siguro naghihintay ka ng support. Pwedeng naghihintay ka ng support. Pero habang naghihintay ka ng support, you have to nurture yourself. You have to elevate your state to become a channel for more energy. So, malinaw na malinaw habang wala pa sa'yo ito, hindi pag-overthink yung sagot, kung hindi movement. So, halimbawa, ikaw ay estudyante at hindi mo pa kaya na transfer, or kung gusto mo na mag-transfer, anong kailangan mong move na gawin? Pwede kang humanap ng pwede kang maging working students kung talagang gugustuhin mo. Pwede kang sumideline. Right now kasi being students is, sabihin natin, dahil din sa social media, marami na tayong pwedeng maging opportunity. Kumbaga, right now, if hindi ka talaga masaya, halimbawa sa nilalagyan mo ngayon, ano yung action na pwede mong gawin dito? Kasi dito na nakalagay, you are afraid eh. Natatakot kang gumalaw. Bakit? Kasi the full card is reverse. Pag kasi ang naka-upright ang full natin, ikaw ay kumbaga matapang kahit ano. Ito kasi usually talaga nasa bangin siya at ready siyang humakbang. Kumbaga, ito talaga yung card na nagsisimbolize ng risk taker, ng pagiging matapang. But naka-reverse siya, so hindi ka ready. Takot ka. You are unprepared. Kumbaga, lack of direction. Pwede yun. Iniisip mo masyado ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Habang nandito ka sa yung kinalalagayan right now. Kumbaga, nandun ka sa kapag overthink at kulang ka sa movement. And your angels and guides are telling you to leave behind, to move on. Ayan, ang ganda ng card na to. This is the Six of Swords, moving on to calmer waters. So you have to accept the lesson in this. Pwedeng nabigla ka sa pagdidesisyon mo. So, kagaya ng sinabi ko, sa career mo, pwedeng nabigla ka, umuo ka na lang, dahil ito yung mas nauna, pwedeng ganon. Sa student naman, nabigla ka, dahil sabihin natin, nadala ka ng kapaligiran, sabihin, kahit hindi mo gusto yung kurso na meron ka ngayon, dahil because of, ito yung result ng pagiging careless mo careless decision. Pwede yun. So, ngayon ay masyado kang masyado kang clingy, masyado kang nagiging, sabi natin, nakaka-apekto na ng hindi maganda sa'yo, and nakaka-apekto na rin sa health mo. Kumbaga, hindi ka na nga mapagkatulog kaya isip dito. But, your angels and guides are telling you to leave this behind. You have to move on. You have to calm the waters. Kung ano man yung mga gumugulo, papunta, tingnan nyo, talikuran at magpatuloy. And still standing. Tingnan nyo ang swords, nakatayo pa rin. And pag yung kasing boat or yung bangka, it signifies the journey. So you have to continue. Your angels and guides are also telling you na magkaroon ng tiwala sa journey mo, dahil kumbaga you are guided. Kumbaga, kung ikaw ngayon ay nakalugmok, palaging nakahiga, tumayo ka, gumalaw-galaw,
and accept the lesson kung ano man yung mga nasayang mo before. Kung may mga nasayang kang oras before. Kung meron ka mga na-disappoint na tao sa paligid mo, kalimutan mo siya. You have to move on. Because ito kanina, makulit yung card na to, bago pa ako mag-start, tumalo na siya. And, napakaganda. Tingnan, kung makikita niyo yung transition, before careless ka, you are afraid. But your angels and guides are telling you na magpatuloy dahil kumbaga, magpatuloy, tumayo pa rin sa kinalalagyan mo right now and magpatuloy doon sa journey. Alam mo kung ano ang magiging kapupuntahan niyan is this, the Six of Wands. Diba? Six of Wands yung kapupuntahan. This is the card for success and achievement. Okay? Diba? Kumbaga, all you have to do is to trust them. Trust your angels and guides na ma-achieve mo din dyan. Magkakaroon ka din ng rewards and triumph. Basta, right now, you have to condition your body and na gumalaw-galaw ka. Kailangan mo, my loves, na gumalaw. Kasi kung hindi ka gagalaw, hindi mo mapapakalma tong tubig. Baka magstay ka dyan sa sabihin natin chaotic na energy. Baka magstay ka doon sa sabihin natin storm na meron ka. Ito yung ina-advise sa iyo. You need to leave this behind and transitions are coming for you to get this. Diba? The card of success. Nandito din public recognition. Pwedeng sabihin natin before na disappoint ka and hindi mo yan wala ka nun. Kasi, and pwede din na dismayado ka sa life mo because of the naysayers. And right now, dadating din sa'yo yung self-confidence. But one thing is for sure, nandito ang victory and success. Nandito ang achievement, my loves. Kaya, wag kang masyadong mag-overthink. Wag mong sabihin natin, wag kang masyadong mag-overthink. Wag mong hayaan na pang-ibabawang ka ng takot and sabihin natin, wag mong pangunahan yung future. Okay? Wag mong pangunahan yung future. And yun nga, banish your blast. Yung mga sinasabi ng iyong thoughts. Pwedeng ikaw yan banish your blast, banish the blah blah, kasi blah blah, ayan, i-spell out ko dito. Pag yung mga ganyan, ang daming salita, diba? Ang daming gumugulo, maybe, puro ka what if. Act on your dreams, my loves. Kung talagang ayaw mo sa state na, ayaw mo sa condition na meron ka ngayon, act on your dreams. You have to move your body joyfully and listen. Makinig ka. Dahil darating din sa'yo yan, my loves. Darating din sa'yo yung success and achievement. Diba? So, maybe you are currently, ang pinaproject mo ngayon is you are emotionally immatured. Pwede natin sabihin, ayan, you are overly emotional, you are anxious when it comes to this matter. So, your angels and guides are telling you to find that tranquil place. Kumbaga, humanap ka ng peace. Priority mo yung peace of mind mo, di ba? The hermit mode. Payapain mo ang iyong kaisipan right now, my loves. You have to reflect. Also, pwede din na kung talagang naguguluhan ka, you have spiritual enlightenment are also giving to you. Basta, ito sinasabi ko kanina, introspect. You have to find your tranquil place. Kasi nga, masyado ka nagugumalihanan. And ito pa isang matatapos din yan, my loves, with number 9. Number 9 is the ending of the cycle. And kagaya ng if you resonated with this message, please comment to claim it. Kasi I am sending you lots of, sabihin natin, more and creative energy to do this, my loves. Okay? Huwag kang manghina. Baguhin mo yung iyong state ng body
and raise your vibration. That's why I am sending you lots of creative energy. And if you resonate with this, just comment claim to this reading. Okay, so ayan na, 'di ba? Yes, your wish is coming true. 'Di ba? Matutupad 'yan. There's fulfillment, 'di ba? This card is for fulfillment. And it says now, your wishes coming true. Huwag kang panghinayangan, my loves. Huwag kang panghinayangin. Huwag kang panghinaan. And gamitin mo kung ano ang meron ka right now. Kung hindi mo gusto yung condition na meron ka right now, kumbaga, ma-attract mo yan. Ma-attract mo yung gusto mo. When you raise your vibration, where you change your state of mind, ma-attract mo yun. Maaaring hindi ngayon, but if you continue to move, and hindi ka after this hermit mode, if you continue to move, if you are able to move, kung gagawin mo, kung makikinig ka kay angels and guides mo, ma-achieve mo yan. May success na naghihintay sa'yo. May happiness and wish coming true na naghihintay sa'yo, my loves. Ayan, doble. Dalawang card ang lumitaw for rewards. Okay? So, hindi ko kasi agad masasabi yung fruit ng labor. Wala dito yon. Kumbaga, ang nakadepende dito sa rewards is kung paano ka mag-move. Yun nga ang tanong, di ba? How does your body want to move today? So, kung ano yung effort na ibinigay mo, iyon yung iyong magiging fruits. Iyon yung magiging reward. So, nasa sayo yun, my loves. So, you have to move your body. You have to two times na rin nagpakita, you have to move. Kasi andito yung rewards na nag-iintay sa'yo. So, imagine that, kung ano yung ibinigay mo, yun din yung makukuha mo. And sabihin natin, nandun yung fulfillment Nandun yung satisfaction. Ayan parehas dalawang cards, my loves, ang lumitaw for 9 of Cups and also the 6 of Wands. To kasi achievement card to, yung 6 of Wands natin. And wish coming true, wish fulfillment. Ayan, kung makikita nyo, fulfillment card. Nandito yun. Ang kailangan dito is dito. What is your soul's action? Your soul's action and ano yung kailangan mong gawin right now. Okay, let's see the angel messages and advice for you. Okay. So, ito yung, kumbaga, focus ng iyong reading na kailangan mong gumalaw. Pangatlo na to, my loves, na card. Card for success. Diba, napakaganda. Kaya, kumbaga, kung ano man, kung naririnig mo to right now, ihinatid ka dito ni universe and your guides para marinig yung mga bagay na to, para mag-introspect ka at hindi mag-overthink sa mga bagay-bagay, because this is to confirm na papunta ka dito sa success na to. All you have to do is to move your body today. Kailangan mong gumalaw-galaw, tumayo ka kung ikaw ay nakahiga at nag-overthink, nagmumukmuk sa yung bed. Kasi 3 cards ang lumitaw sa'yo for success. Okay? So, kagaya ng sinabi ko, I am sending you lots of creative energy, lots of strength na magbibigay sa'yo ng urge and makakapag-support sa'yo para maigalaw mo. Magsimula ka sa isang little step, my loves. You have, sabihin natin, to raise your vibration. You have to change your state right now. Your state of being overthinker and your being, sabihin natin, clouded. Okay? So, kung wala kang idea, kagaya ng sinabi ko kanina,
all you have to do is to reflect first, to introspect first with the Hermit card. You have to introspect first and you have to find your tranquil place. Okay? So, my loves, that is for our reading today. I am sending you lots of love and light. See you in my next one.